Okay, magandang araw sa inyo mga ka-trigger. Ano man ang oras dyan sa mga FW natin, tanghali man o gabi, ay sana tayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa mga kapahamakan. Okay, bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Tommy Aparasi. Ang sabi niya, magandang araw po Sir Elmer. Tanong ko lang po, bakit may mga baril na mayroong bull barrel at mga baril na regular lang ang baril? May purpose ba ang mga ito or style lang ng mga baril? Thanks po. Okay, maganda rin itong tanong na ito. At ito ay sasagutin ko sa abot lamang ng aking makakaya at ito ay aking opinion lamang. Hindi ko naman sinasaklaw yung inyong opinion. Okay, bago natin sagutin yan, ako lang ay nagpapasalamat sa ating 38,370 na mga subscribers at lalo tigit sa ating mga silent viewer dahil tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. At ako po ay magpapasalamat sa ating mga sponsor na nagpapadala ng pagmamahal dito sa ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Ayan, at sana marami pa ang magpadala ng pagmamahal para dumami yung ating mga beneficiaries. Yung kinikita po natin sa YouTube channel natin ay sa kanila natin tinutulong, bagaman maliit pa. Kaunti ang ating kikita sa YouTube channel, kulang pa dun sa anim. Ako naman ay nagpapasalamat sa magagandang loob na ating mga sponsor sa pangunguna ni Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Pato ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, at gayon din sa ayaw magpakilala, tawagin nating Mr. Adrian A. at si Conrado Ilulailio at Junard Diaz. Okay, maraming salamat sa inyo. At hindi naman po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Okay, pinapalaala ko lamang doon sa mga nagtatanong sa Messenger. Hindi po ako sumasagot sa Messenger. Pasensya na. Hindi ko na po kayang sagutin yan dahil sobrang busy ko na po. At kung ako'y sasagutin ko pa yan ay para lamang ako ninyong ginawang private tutor. Mas maganda na po dito sa YouTube. Ang tanong ninyo ay maraming makakaalam. Malalaman niya ng ating 38,370 plus na mga subscribers. At lahat tayo ay makikinabang. Hindi lamang po kayo. Kaya hindi po ako pwedeng maging private tutor ng sino man. Ito pong aking pagtuturo ng YouTube ay isang pagcha-charity ko na rin. Kaya nga ako hiyang-hiya dito kay Florence Han na nag-comment na mas marami pa daw yung ating salita kaysa sa ating tinuturo. Ayan, ito yan po ay parang kagaya nung hindi naman anyayado, pumunta sa isang handaan, kumain ng kumain, hindi naman sa anyayado, tapos nagdala pa ng supot at nagbitbit pa, pagduwi sa bahay, pinintasan pa. Nakikikain na lang siya kung ayaw niya, kung ayaw niya sa ating YouTube, di wag. Okay, ito ay para doon lamang sa mga may gusto. Maraming mga Amerikano dyan, mas maraming chat-chat yung mga yon. At ang kaibahan po ng ating YouTube channel ay hindi po ako gumagaya sa iba na gumagawa ng content. Ang content ko po ay galing sa inyo, yung mga problema ninyo ang ginagawa kong content para maliwanagan po kayo. Free ang inyong pagtatanong at free naman ang aking pagsagot sa abot lamang ng aking makakaya. Hindi po ako nakikipagmagalingan kung kanino pa man. Ang gusto ko lamang po ay ibahagi yung aking kaunting kalaman dahil wala nga pong gunsmithing school sa Pilipinas. Okay, at bago ako sumagot ay gusto ko lamang i-welcome yung bago nating subscribers. Isang, alam mo, bilib ako sa mga babae na mga mahilig sa baril. Okay, shout out sa iyo, Jocelyn Hapina ng Rizal. Okay, hindi ko nalimutan ko na kung saan sa Rizal. Okay, at welcome sa ating YouTube channel. At doon sa mga hindi ko pa na mababasa ko rin ang mga pangalan ninyo. Okay, doon naman sa katanungan ni
ni Tommy Aparachi. Bakit nga ba may mga baril na may mga bushing, barrel bushing ang tawag dito? At meron namang yung mga 1911 naman, tinatanggal na nila yung kanilang barrel bushing at pinapataba yung pinapataba ito. Modified ang tawag doon. Hindi naman po natin pwedeng ituro pag modified dito sa YouTube dahil bawal yan. Pero tatalakayin lang natin bakit may mga ganyan. Okay, unang-una, kung ang ninyo ay yung performance. Okay, performance Ang performance po nito ay hindi naman questionable dahil ang sabi doon sa history, nung ito ay tinisting ay 6,000 rounds na bala. 6,000 rounds ang tinesting. 2 days yan. Every 1,000 nililinis yung baril hanggang sa maubos yung 6,000. At pag mainit na, may pagkakataon na binubusan nila ng tubig para lumamig agad para matapos na yung 6,000. At ang sabi dun sa history ay not even one single malfunction ay nangyari. Kaya pagkatapos yan ay nangyari nung December 1910. Kaya nung nung na-torture test na tawag diyan ay inisyu na yan sa mga military, sa mga US Army, ng mga sundalo ng mga Amerikano. Yan, kaya na 1911, tinawag ng 1911 model yan. Ayan, at yun lamang ang nalaman ko. So, dun sa history na yun, malalaman natin na napakaganda ng performance ng may barrel bushing, ng itong barrel bushing, kasi tested na nila yan Kasi ito ang pagkakaiba ng mga paltik at saka mga original. Ang mga original na baril, yan ay dumaan yan sa kumbaga bago nila ilabas sa market, yung 1911 na yan ay talagang tested. Hindi kamukha ng mga paltik o mga backyard na basta na lang pumutok, ibibigay na yan. Pumutok na 5 na bala na yan ay ibibigay na sa kung sinong may gusto. So, ganun yan. So, yung bushing ay no question na maganda ang performance. Okay. At pagdating sa mga kolektor, yan yung mga kolektor ng mga 1911, lalo yung mga sinaunang mga Itaka, yung mga sinaunang Colt, ay ang gusto talaga niya na yung original looks. Wala kang binago, walang magazine, walang mags, original basta original lahat nila ang pyesa. Ngayon, yan ang gusto ng mga collectors, kasi maraming mga gun collector Hindi yan ng collector ng magagandang itsura na binihisan mo na. Wala na yung originality. Kasi nga yung bull barrel ay modified na yan, hindi na original yan Hindi ko alam kung sino nagpauso ng bull barrel. Baka alam ninyo, comment lang ninyo. Hindi ko naman alam lahat So, ang alam ko lang, nung umpisa akong nag-shooting nung 1996, may mga nakita na ako mga bull barrel. Na yun nga, ang ginawa nila bull barrel, tapos may mga butas-butas itong barrel, ganon. Siguro, yun ang isang purpose nun. Yung ginagawa nilang, ang tawag dito ay Kiricum o yung, mamaya sabi ko sa'yo, malala ko yan. May tawag sila dyan, bukod pa sa modified. Hybrid. Yan, ginagawa nilang hybrid dyan. May mga binubutasan nila dyan, ganyan. Wala na yung yung bushing, tinatanggal na para hindi lumuwag. Yung size ng bushing ay idinagdag na sa barrel. Yun ang nila. So, sa aking karanasan ang bull barrel, pag hindi maganda ang pagkapiting, baka naman sabihin ninyo na pinipintasan ko yung bull barrel. Kasi may mga nagpa-bull barrel na pag hindi maganda ang pagkapiting ng bull barrel, kasi nagbu-bull barrel din ako
ayan ay nagmamalfunction. Minsan hindi naguhum yung ano. Ito, hindi naguhum. Itong slide, pag pumutok, naka-open. Hindi, kung minsan kalahati lang, hindi naguhum. Pagka hindi maganda ang pagkapiting. So, dapat ang gagawa niya na yung talaga may karanasan at saka yung titistingin mo muna ng matagal yan. Para yan ang isang mga disadvantage niyan. Ngayon, ang isa pa, pagdating sa tibay, siyempre matibay ang barrel ng ano, matibay ang barrel ng bull barrel kasi makapal. Okay. Kumbaga, lalo yung bandang dulo dito, makapal yan. Ang manipis lang yan, yung puno. Pag yan ay nag-squib, sa bandang dulo na yung bala, may laban yung ano, pero nasisira din naman ang groove. May mga patunay ako niya na kahit nag-squib, pinutukan uli, nasira naman yung groove. So, hindi man apektuhan yung labas, kasi itong mga ganito, pag ito'y yung mga standard, pag squib at na-accidente, naputukan mo ulit, lumulubo mo, nabubuntis itong barrel. Yun ang nagiging problema. So, ganon, matibay lang yan sa mga crack. Okay? Sa ano. Ngayon, ang ano ko naman, nakita ko naman yan, pinatibay mo ang barrel, ang slide naman ay nabawasan. Kasi binabawasan nilang slide yan, lalo yung ano ng spring, housing ng spring, binabawasan yan, pinuputulan yan. Kasi nga, ang padaanan ng housing yan ay sa loob na, hindi na palabas. Okay, yun. Yun lang nakikita ko dyan. At sa precision, hindi ko masasabing mas precision, mas precise ang bull barrel. Kasi, maliban lamang kung kumalog na. Kung kumalog na yung bushing. Kasi, siyempre, kung katagalan na. Pero kung bago yan, at siyempre, pagka matagal na, kumakalog na itong bushing. O, kamukha nito, pinalitan na. Kumakalog na. Pag kumalog na, siyempre, mawala na yung pagka-precision yan. Ngayon, ang tanong naman, madali namang magpalit nito. Madali namang magpalit nito. At saka mas mura ito. Pwede ka magpagawa. Pwede ka bumili ng original. Ngayon, ang tanong naman, pag naman yung bull barrel ang kumalog, ano ang papalitan mo? Yung slide o yung barrel? Parehong mahal, di ba? Halimbawa, ganyan. Kumalog na yung ano. Sa tagal na, kumalog na yung barrel. Kumalog na. Kung yan ay bushing, pwedeng bushing lang ang palitan mo. May undersize na bushing. Pwedeng magpagawa ng undersize na bushing. Pwede kang bumili ng undersize na bushing at ipiting mo uli. Pwede mong ipiting. Ayan na. So, yun ang advantage at disadvantage niyan. Sa mas magandang, ang sabi nila, ko lang, mas maganda daw iputok yung bull barrel. Kumbaga, siguro, hindi ko alam, baka lang, psychological lang yun. Mas magandang iputok daw. Pero, sa tingin ko, maganda nga ang iputok kung maganda ang pagkagawa. Okay? Baka naman basta nagpa-bull barrel kayo sa tabi-tabi lang, lalong nagkalitsi-litsi yung barrel ninyo. Yan ang sinasabi ko. So, yun lang ang nakikita ko dyan, na ang purpose niyan, yung iba, ginagawa nilang may butas-butas dyan sa barrel, ginagawa nilang hybrid, modified, ganon, para pag lumaban ng competition, kalimitan mga shooter ang nagpapagawa niyan para pag nakakalamang sila, eksakto yan doon sa wala nang compensator yan, yung barrel na mismo ang ginawang compensator, para pag inilagay doon sa box, pasok doon sa box, hindi sila mapapasali sa modified kasi may pasok na sa yan. So ganun ang purpose niyan. At saka yung iba, kanya-kanya naman ang gusto yan, kanya-kanya ng gusto. Pero kung ako ang may original na 1911, ay lalo kung yung mga original na mga sinauna, ikikip ko yung yung kanyang looks dahil yun ay may presyo. Okay? May presyo. Ngayon, kung makakita ako ng pangit na baril, halimbawa, pangit na, yung ngirang-ngirang na kung tawagin, pwede kong i-modified para pagandahin yung, kumbaga, papormahin. Okay, yun lamang niyan.
Yun lang yung, sa ngayon, yun lamang ang nakikita kong ng bull barrel na hindi ko inaano na yung aking sinabi ay tama. Maaring mali sa ano ninyo. Pero yun lang yun ang aking opinion ko yan. Hindi ko alam ang opinion ng iba. Kasi baka may bull barrel diyan na barrel baka sabihan ninyo na mali yung sinasabi ko. Ang sabi ko kung maganda ang pagkagawa ng pagka-bull barrel at pagka-pitting, kasi nagkakaproblema yan sa pagpipiting Nakakaproblema yan. At saka pag hindi nagtama din yung mga spring, yan ganyan. So, nagkakaproblema. Pero kung maganda naman ang performance, wala naman ako masasabi. Yun nga lang, kung sakaling lumuwag, kumalog sa katagalan ng gamit, sa katagalan ng putok, alin ang papalitan ninyo? Samantalang kung pwedeng ito lang ang palitan ninyo. Kung yan ay standard. Siguro yun ang purpose nung umimbento nito ni John Moses Browning, na kung sakaling lumuwag na yung barrel, papalitan mo yung bushing. Para mga sasakyan, para mga electric fan, pag lumuwag na yung papalitan mo ng bushing. Di ba ganun, papalitan mo lang, hindi mo na papalitan yung buong assembly. Okay, so yan lang nakikita ko diyan na kasi nga ang 1911 ay isang model na nakikita ko na pangmatagalan ba. Kita ninyo from 1900s hanggang ngayon, siya pa rin ang iconic. Wala pa rin tumalo na siya pa rin ang iconic handgun. So yun lang ang masasabi ko. At kung may dadagdag pa kayo na hindi ko nasabi, at kung may opinion din kayo, tanggap naman natin ang opinion. Hindi naman tayo nakikipagtalo o nakikipagmagalingan sa lahat. At meron lang iba nakamukha ni Florence Han na ayaw nung maraming satsat. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Mas maganda siguro kung siya nalang gumawa ng YouTube channel niya para masabi niya rin yung kung anong gusto niya. Okay, siyempre bahay ko ito, wala silang pakialam sa bahay ko. Manood kayo kung gusto ninyo, kung ayaw naman ay diwag. Ganun lang yan. So, yan. At babasahin ko lamang yung ating top. Saan yung ating mga Kasi unfair naman kung magsha-shoutout ako ng hindi pinablish ni YouTube. Linggo-linggo kasi nagpapublish YouTube ng mga community spotlight, weekly highlight of your most engaged audience members, including your top comments. Ito sila. Okay, si Tommy Aparachi, hindi nawawala sa atin, 84 ang kanyang engagement. Si Miko Paul, isa lang. Mapapasama rin kayo dito. Wait lang. Bantay-bantay lang kayo. Si Raymond Vincent Cayetano ay 39 ang kanyang engagement. Si Roger Tamba, 5 lang ang engagement niya. Si Rafi hindi nawawala, 52. So ayan, nung nakaraan si Alfredo Isidro, si Chinchin Gutierrez, si Mechanic Girl. So yun, napapalitan yan. Hindi naman palaging kayo yan, napapalitan yan. Yan ay random. Okay, ayan, at maraming salamat sa inyong magagandang comment. Maliban lamang kay Flores Hans, na sipain na natin ito sa ating YouTube channel. Nakikikain tapos namimintas. Hindi naman ako napipikon sa mga ganyan. Normal yan sa mga Pilipino. Yung mga crab mentality. Okay, God bless us all. Thank you very much. At magtanong lang kayo, sasagutin ng inyong Pinoy Firearms Instructor sa abot ng ating makakaya at ng ating maliit na kaalaman. God bless us all.